Bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso? Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, Mhm. bagong kaso yon. Kasi ganun po ang ang cyber libel eh. Every every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Kahit iisa lang, Kaya Senator, ang sinasabi. Basta't ibang okasyon. hindi lang 'yon, iba yung sinasabi. Ay, ayaw nga pala. Every occasion. Kaya nga yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Mhm. Kasi ganun yun eh. Mhm. Oo. Para ano to, magtanda kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila. Hindi Mhm. kasi pwede yung ganon. Mhm. Yung ganon lang po yun. Maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial. Nalalapit, napipintong Yes. impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinama ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief, no, yung pagpapatawag kay Mary Grace Piatos. Oo. So anong tingin nyo dito? Kasi alam naman natin, sinabi ng PSA na walang ganong pangalan, no? Hindi existing yung tao. Oh, pero bakit ganito yung hakbang ng House Prosecution Panel? Ano yung nais nilang patunayan? Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, House, ano yan? Actually, yung defense yung pasomon kay, ano, di Oo, ba? oo. Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila dyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury. Tapos, kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan, ay pipilitin pa rin at ipepresent as though totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, may iba pang kasong kakaharapin yan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpe-present yan. Kasi ano lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Ngayon, masasubject yan sa cross-examination. Oo. Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos eh. Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Pati, Ito lang kasi alam nila na i-report ng media o sasabihin nila, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi namin na-present pero meron eh. Ganon yung mga drama niyang mga yan. But hindi na kakagat eh. Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila de Lima, napapirma nila napapirma nila yung mga convicts na gumawa ng kwento. Tapos naproteksyonan nila itong mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya nagamit na lang nila enough to imprison si Senator De Lima. Pero ito ngayon hindi na obra eh. Walang magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipe-present nyo. Kaya alam nila yan na pang display lang nila yan, pang gaslight lang nila yan. kasi pati yung records, yung tax records noon, Sentry, kailangan bulat-latin din dahil biro mo tumatanggap ka ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Oo, tsaka yung basic na birth certificate, yung saan siya nag-elementary, high school, buong pagkatao mo parang si Alice Guo yan, hindi pwede maimbento yan. Ito mga to naman, kung paglololokohin tayo eh. Ganon-ganon na lang. Tapos hindi lang Mary Grace Piatos kasi to. Marami pang mga bogus names na na-find out ng PSA na non-existent. Paano yun? Isa-isahin nyo rin? Di ba? Yun ang problema nila.
At saka syempre, paano kung ang palusot Sentry, mali lang yung pangalan, parang nickname, yung Mary Grace Piatos. Eh di, sabi ko nga, sige, ilabas nila yon kung sino man yung tao na yon, na kung sino yon, tapos isasubject yon sa cross-examination. Mamimilipit yun. Hindi madaling magtahi-tahi ng kwento on the spot. Oo. At yun yun. Sentry, itinutulak din na buksan na yung box, mystery box. Yan. BIR Yung box. BIR tax records. Ngayon pa lang, para mamarkahan na nga na ebidensya. Pero mukhang hindi pa rin. No? Anong tingin nyo doon? Okay. Ano yung sinasabi nila palagi noon, nung panahon nila? Kung wala ka naman tinatago, bakit ka natatakot? Di ba? Ngayon, ganun ngayon yung kakaharapin nila dyan. Di ba? Kasi sila nun yung, gumagamit ng ganung argumento. Ito kasi, very important itong BIR box na to. Kasi dito natin makikita. Kasi kita nyo, magkano dineclare nila Sara at Man Scarpio, almost 100 million pesos ang kailangang statement of assets and liabilities. Pero titignan mo yung background nitong mag-asawa na ito, di ba? Wala naman to eh. Una-una, hindi naman sila magagaling na abogado. Talagang yung kanila, pang influence peddling. Ngayon, ang mangyayari nito, pag nag-declare sila ng ganon, kailangan may kaakibat na kinita sila sa private sector. O kung may kinita kayo, dapat may karampatang buwis na binayad doon. Ganun po yun. Yun yung magiging problema nito mga to. Kasi yung kanilang mga depensa, superficial. Pagka ngayon hinanapan sila ng mas malalim-lalim, wala nang depensa doon. So kaya kailangan harangan na nila ito. Siguro, Sentry, panghuling tanong ko na lang po, ito pong Yes. mga nangyayari sa ating lipunan nitong mga nakalipas na araw, sa tingin nyo, pag nagsimula po yung impeachment, yung atensyon ng publiko nandun pa rin? Which particular Like ito yan? pong mga issue nitong barilan sa Tacloban, yung naganap na mga sakuna, hindi po kaya, kumbaga umay na doon sa mga mabibigat na balita na mga pangyayari sa ating lipunan, yung ating mga kababayan? Okay, ganito kasi, no? Alam niyo naman yung news cycle, di ba? Okay, una-muna yan ang mga breaking news, di ba? Tapos eventually, papasok na siya sa mga second segment hanggang mawala. Ito kasing impeachment, magiging parang teleserye ito. So, kada hapon, ito yung magiging national pastime. Similar to what happened nung panahon ni impeachment ni Erap Estrada, kay Corona, ganon eh. Naging national pastime. Kasi gusto ring maging involved, syempre, yung mga kababayan natin. Gusto nila malaman ano ba yung totoo talaga dito. Kaya with that, yun pa rin yung magiging news of the day. Ika nga, magkakaroon kasi ng platform eh. Yun po yun. Pero it doesn't mean na yung mga bagong issues na ito, yung mga mabibigat na issues, hindi naman ibig sabihin nun maisasantabi yun. Pero kumaga, masusuplant siguro for a day or two, then babalik ka ulit doon sa impeachment kasi ano siya parang teleserye nga siya.